guys! Welcome back to my channel. And for today's episode, nagawa tayo ng Get Ready to Spill. Bakit nga ba Get Ready to Spill? So, I'm gonna explain it to you guys. So, Get Ready to Spill because nag-English na siya. So, Get Ready to Spill kasi nga, get ready with me. Tapos, mag-spill ako. So, mag-chismis ako sa inyo. So, I'm just doing my makeup, tapos answer ako ng mga questions for you guys to know me better. Uy, magkakaroon tayo ngayon ng ligawan stage. Magkakaroon tayo ng meeting the first ones, ganun. So, yun. Ano na din to guys, makeup tutorial na rin, basically. So, yan. Let's start na. So, ang dami ko pandada. So, ayun naman, mag-start na tayo. So, first, I'm gonna do my primer to put on my face. So, yun guys. How are you? Okay lang naman kami dito. So, bago ang panahon, uulan, tapos aaraw, tapos hindi mo maintindihan. Lahat ng tao dito is very sikan. So, hindi niya na alam kung ano sasabihin for today's video. So, okay, nakalagay na ako ng primer sa mukha just to prime my face para maganda ang lapat ng makeup natin later. So, first question. So, anong nangyari? Paano ka nakapunta dyan sa Swiss? O anong process? So, sa hindi pa nakakaalam kasi very pili lang yung mga taong nasabihan ko dati. I mean, hindi talaga sa lahat ng tao kasi nga naniniwala kami sa jinx. So, very konti lang siya kasi ito na nga ang real story kasi nga hindi naman sa lahat ng friends ko siya sinabi kasi naniniwala nga kami sa jinx. So, hindi ako nakapagpaalam ng maayos sa kanila kasi dahil sa jinx. So, ito yung kwento para sa lahat. Sa mga friends ko na hindi nakakaalam. At sa mga taong interested na din. Kasi wala talagang imposible. Grabe, very very motivational speaker. So bakit nga? Paano? Saan? Kailan? Pinoyhan nyo ang atake natin dito, guys. So, yung ibang friends ko nagulat na lang kasi before the day alis na ako, nag-post ako sa IG. Actually, sa close friends lang na lumarga na si Vox nang hindi nagpapaalam ng maayos sa mga friends and family, to be exact. So, yun. December noon, like December 2nd week. Tapos, magka-finals na kami. Nag-aaral ako na ng nursing sa Manila. So, di ko nasasabihin kung anong school kasi hindi natin nire-recommend ang mga student to study there. Ay, grabe, hindi naman maging proportional. So, yun, nag-aaral ako na ng nursing sa Manila. First year. Tapos, magka-finals na kami nun. Ay, so guys, naglalagay na ako ngayon ng concealer. Hindi ako talaga gumagamit ng foundation kasi mabigat siya sa feeling. So, sa mga part lang na may mga acne marks, tayo naglalagay ng concealer. So, yun. Finals namin nung time na yon and biglang tumawag yung nanay ko. Pero hindi ko nga siya nasagot agad-agaran kasi nga, girl, busy ang babaeng mag-aral that time. So, yun. Nag-aaral kami nun sa cafe with my college friend. Shout out to you, Saina.
Luis, and Ivy. Sila yung mga kasama ko that time. Tapos, sinagot ko, nasa jeep ako. Sabi ko, bakit? Anong problema? Ganon. Tapos sabi niya, lumabas na yung yung papeles mo na pwede ka nang pumunta sa Italy. Sa Italy. Tapos sabi ko, ha? So, paano yun? I mean, anong mangyayari? I mean, syempre nag-aaral ako and scared ako na, baka, parang may hint na ako na mag-stop nga to go to school, ganon. So, pero like, okay lang din kasi like, syempre ibang bansa yun, iba pa rin ang ibang bansa na challenge sa education. Syempre, Europe ang pupuntahan mong country. So, syempre, wala kang idea kung paano yung education na meron sila ganun. So, yun. Hindi pa nga kami nakapag-chismisan or like nakapag-kwentuhan na ng bongga kasi busy ang babae sa pag-aaral niya. Very hardworking student ang atake natin, Jorn. So, yun. Edi go. Wait lang, bine-blend lang natin to, guys. Ganito pala ang feeling ng nag-get ready with me habang chumichismis. Kala ko madali lang siya, pero like, as a multitasker girl pala, parang, ay, gano'n ang atake. So, yun nga. Tapos, di pa kami masyado nakapag-chismisan kasi nga, very, very aral ang babae. Kasi nga, kailangan natin maghabol ng grades sa ANAFI. So, yun. Edi, okay. Aral, ganyan. Tapos, edi, nag-Saturday na. Edi, sabi ko, okay. Tumawag na yung nanay ko kasi time to chismis na talaga yan nung nasa Philippines pa ako na every Friday, Saturday, Sunday, may time na tatawag talaga siya. And talagang ang nanay ko kasi, hindi siya makapagpigil na hindi tumawag pag excited na siya, spill ang tea. So yun, umuwi na yung tita ko kasi December nga yun kasi magbe-birthday siya sa Catanduanes and uuwi siya sa Iloilo. Tapos, okay. To speed the story off, tumawag na nga sa akin si mama, to sabi niya sa akin na, parang, Trix, hindi ka na makaka-enroll ng second sem. Tapos sabi ko, okay lang. Sabi ko, as long as okay sa'yo na mag-stop up muna ako para asikasuhin yung mga things, okay sa akin kasi syempre si mama din naman yung, alam mo yun, nagpapaaral sa akin. So, opportunity na yon. Sobrang God's timing talaga nung mga nangyari. Nananahimik lang ako na nag-aaral ng nursing sa Manila, tapos malalaman-laman ko pupunta na ako sa Europe. So, sino ba naman hindi mabibiglang kabataan na gano'n, di ba? So, yun. Edi, nagulat ako. As in, shocked. Kasi parang, bago pa lang nun, kumakain kami na sa canteen with my college friends. Tapos sasabihin niya, nag-uusap-usap kami na inaasar namin si Ate Jean na parang, uy Ate Jean ikaw, baka makalimutan mo na kami, parang baka lumipat ka na ng school, tapos lumipat ka na ng section, hindi mo na kami makakasama sa second year, or sa second sem, like general na aalis na siya sa perps, ganun. So, yun. Tapos malalaman-laman ko na ako pala yung aalis. Ako pala yung mawawala. Na ako yung nang-aasar sa mga kaibigan ko. Tapos, edi mo na ako nag-iingay. Pumapasko ako ng normal and all. Pero, kasi nag-usap-usap kami na ng mga kaibigan na sabi ko, uwi ako ng Catanduanes sa December. Parang, ang uwi ko pa ata January 5 pa sa Manila. So, baka maliit na ako pag-enrollment. Ganon. Tapos sabi ni mga kaklase ko, ng mga college friends ko na, okay lang, hihintayin ka na lang namin. Hintayin ka na lang namin sa enrollment para as magkakaklase pa rin tayo ang atake natin doon. Adi, sabi namin, go, sige. Tapos yun. Pag-usapan na namin yun. So, nagigilty na ako. Sabi ko,
hala, baka hintayin nila ako ta's 'di naman pala ako mag-e-enroll. Eh, di sabi ko, okey magsasabi na ako sa sa kahit isa sa mga kaibigan ko. First no'n, tinawagan ko si Saina, I mean my best friend, si Saina. Sabi ko, "Saina, eme aalis na ako." I mean hindi ko na alam kung makaka-enroll pa ako ng second sem kasi aalis na ako as soon as possible. I mean, kasi 6 months lang yung validity nung document na yun na ni-release. So, kailangan ko na talaga siya asikasuhin. And as a girly talaga natutok sa pag-aaral, girl. Never, ever, hindi ko siya matututukan. I mean, hindi ako makakapag-aral ng maayos. Tapos aasikasuhin ko yung visa ko. So, naisip ni mama, mag-stop ka na lang kasi alam niya sa sarili niya na hindi ko talaga siya bibigyan ng pansin. So di namin mahahabol yung deadline na kailangan. So, yun, hindi kinausap ko na si Saina. Kasi bakla, So, first sa iyak ang box. So, yun, hindi siya makapaniwala. Eme, wala na daw siya best friend, wala na daw siya kaanuhan. Like, kasama niya na so nagdadrama na si Vax. So, as a girly naman, parang sabi ko, hindi naman na ako mawawala. Parang lilipat lang naman ako ng ibang lugar. So, babalik pa rin naman ako dito. Tapos, hindi okay. Sabi ko sa kanya, secret muna natin to I mean, tayo-tayo lang muna yung makakaalam. Ganon. So, okay hanggang nasabihan ko na si Kenzie, si Ate Jean. Okay, sila muna yung parang tatlo. Tapos parang, okay, pinadaan-daan ko na yung mga araw. Pinalipas-lipas ko na. Tapos, nagkaroon kami ng gathering. Hindi naman siya gathering kasi like, di ba naka-exam na kami. Tapos na ang final. So, ang routine kasi namin yan, di ba magka-finals kami. After exams, as a college student na nursing, kailangan namin magkaroon ng activity na para to enjoy ourselves, like to enjoy the small wins together, ganon. So, parang ang nagiging support system na lang namin di ba nga isa't isa kasi hindi naman lahat taga Manila and hindi naman lahat andun yung, like kasama yung family. So, alam mo yun, parang we're tinitreat na lang namin yung self namin as family, ganon. Like, ini-enjoy lang namin yung moments pag magkakasama kami, Pero like, di pa nila alam. So, nagkaroon kami ng gathering nun. So, katabi ko nun si Kap. Tapos, sabi ko sa kanya, like, nag-rant ako sa kanya na parang sabi ko, what if Kap lumipat? Ako pala yung lilipat kasi parang may sinasabi siya doon. Pero hindi na vivid kasi sa kanyang conversation. Pero alam ko, siya yung pang-apat na sinabihan ko na aalis na ako sa Perps. Ay, nasabi ko yung school. So, sorry, Perps. So, yun, aalis na ako doon sa school na yun. Tapos, hindi na ako mag-enroll sa second sem. Tapos sabi niya, hala, Trix, parang napag-usapan pa lang natin yan nung nakaraan na sabay-sabay tayo mag-enroll, sabay-sabay tayo mag-second sem. Tapos ikaw din pala ang aalis, ganon. Sabi niya, iiwan mo na kami, Tapos, okay. Nung nasabi ko na yun nagko-concealer na pala ako, tapos nakapag-blush na din ako. So, nung pagsabi ko nun sa kanya, parang sabi niya, parang totoo naman daw kasi parang pag pumunta ka doon and ang kasama mo is your family, especially my mom, di ba? Kasama ko si mama dun sa place na yon. May sarili ka or may self ka na mahihil sa sarili mo. Kasi syempre, simula pagpanganak, di ba? Rekta-rekta ng aking mom to work sa abroad. So, alam mo yun, totoo yung sinabi niyang may self ka na mahihil sa'yo na every birthday mo, every small or hindi naman very small or like
celebration sa buhay mo or achievement, hindi ka na sa call or via call ang pag-deliver ng iyong information. So, like, personal na siya. Like, makakabanding ko na siya. Alam ko na kung ano yung mga ginagawa niya daily. Mga ganun. Like, makikita ko na kung paano siya mag-work dito. Mga ganun. So, like, parang mahihil kung ano yung years or um years na like ano kami LDR, ganun ang atake. So yun, sabi niya kung saan daw ako masaya, go lang daw ako. Pero like yung sa desisyon naman na lilipat na ako ng ibang place, talagang decidido naman na talaga ako na lumipat. Kasi like, alam niyo ba kung anong mga nangyayari sa Pinas? Sino ba naman matutuwa doon? And ako din kasi, as a nursing student, bakit ka magsistay sa Pilipinas na hindi naman nila pinapangalagaan ng mga health workers, to be exact, and girl, yung mga teachers na sobrang baba ng mga tawag dito, mga sweldo. So, bakit ka magsisettle sa ganun, di ba? So, i-grab ko na yung opportunity kasi syempre yung opportunity na ang lumapit sa akin. I mean, I'm not planning to go dito, pero si Lord na ang nagplan. So, wala akong magagawa kasi ang God's plan talaga pag ayan ang lumapit sa'yo, hindi mo na talaga siya mapipigilan. And ikaw na lang, nasa sa'yo na yan kung i-grab mo ba siya or anong gagawin mo or hindi. So, okay. So, yun, ang pinaka-last namin yung in-exam ng TFN, like Friday siya. Pero like, nung nag-exam na kami ng ANAFI, nag-desisyon na, tara na, magliwaliw na tayo. Kasi nga ang TFN, gamay na namin siya. I mean, alam na namin yung drill. So, hindi na kami mahihirapan. I mean, nagbibigay siya ng coverage nung pag-aaralan talaga namin na, ay, hindi masasayang yung pag-aaral namin. So, ganun. So, nagliwaliw na kami after nag-ANAFI. So, okay, napag-usapan na. Tapos, malapit na nun mag-Christmas vacation. Like, naghihintay na lang kami ng TFN, tapos magkapa-clearance kami para makapag second year. Kasi parang may thing daw. And all. Kumain kami nun sa labas with friends. Tapos sabi ko sa mga kaibigan ko na yun nga, hindi na ako makaka-enroll ng second sem. Ganun. Tapos yung iba pa nga, may cut-off lang sana sila ng gala. Tapos, nung nalaman nila na aalis, sabi nga, hala, i-enjoy na natin to kasi pag balik mo dito, kung mag-aasikaso ka na pala ng mga papers, hindi ka na namin masasamahan or hindi ka na namin makakaban kasi nga, magsa-school na din kami kasi second sem na, gano'n. Hindi na rin, wala nang band na mangyayari kasi nga, syempre, busy na sila sa school and ako, busy na din ako sa pag-asikaso ng papers kasi may deadline nga akong hinahabol yung doon nga sa papeles ko sa Italy. So, okay. After clearance namin, pumunta na ako sa deans or doon sa advisor na hindi ko sa deans nga daw pumunta. So, sabi ng dean is may mga paperworks nga daw na kailangan gawin. So, sabi ko, okay. Sabi niya, nagbigay siya ng date sa akin na, edi, kailan ka babalik dito sa Manila pag galing mo sa probinsya? Sabi ko, mga January 6 or January 7, ganon. So, sabi niya, edi, pagbalik mo na lang dito, tsaka mo siya asikasuhin, So, okay. Nakabalik na ako sa Manila, ganon. Nag-holidays kami with family kasi andun nga si Tito Big. So, umuwi siya. Tapos, di goods, na kami, nakabalik na ako ng Manila. Tapos, so, ang gagawin ko na lang talaga is asikasuhin yung mga papeles. Tapos,
ipasa yung mga kailangan ipasa. So, ready to go na. I mean, waiting na lang for visa and so, wait. Doon pala tayo sa, umuwi na ako sa Catanduanes.